Ang pelikula ay nagsisimula sa isang 7 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Evan, na nakatira kasama ang kanyang ina na si Andrea. Ang kanyang ama ay nakakulong sa isang mental hospital, at mag-isa siyang pinalalaki ng kanyang ina. Isang araw, habang hinahatid siya sa paaralan, si Andrea ay pinigil ng isang guro na may alaalang mukha. Inilabas ng guro ang guhit ni Evan, na nagpapakita ng isang lalaki na may hawak na kutsilyo malapit sa 2 bangkay na natatakpan ng dugo. Parehong nababahala ang 2 babae sa guhit, ngunit nang tanungin si Evan, sinabi niyang wala siyang maalala tungkol sa pagguhit nito. Kinabukasan, dahil sa pag-aalala, dinala ni Andrea ang kanyang anak sa doktor, kung saan sumailalim siya sa isang masusing pagsusuri sa utak. Nang bumalik ang mga resulta ng pagsusuri, walang nakita ang doktor na anumang abnormalidad sa kanyang utak. Gayunpaman, iminungkahi ng doktor na magsulat ang bata ng isang journal upang mas maalala niya ang mga bagay. Matapos nito, nagsimula si Evan na magtala ng kanyang mga araw-araw na gawain sa isang diary. Isang araw, nakipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Kaylee at sa kuya nitong si Tommy. Habang naglalaro ang mga bata, dumating ang ama ni Kaylee na si George at tinanong kung gusto nilang magbida sa isang Robin Hood na pelikula. Sinabi niya na kailangang itago ito bilang isang lihim at huwag ipaalam sa kahit sino. Masayang pumayag ang mga bata, ngunit bigla na lamang nawala ng malay si Evan. Maya-maya ay natagpuan niya ang sarili sa basement. Kapwa sila ni Kaylee ay hubot-hubad, at si George ay kinukunan sila ng video. Wala pa ring maalala si Evan sa nangyari at tinanong si Kaylee tungkol dito, ngunit tila labis itong nababahala para magsalita. Dahil sa madalas na pagkawala ng malay ni Evan, muling nabahala si Andrea at muling kumonsulta sa doktor. Sinabi ng doktor na posibleng sanhi ito ng stress, na maaaring dulot ng kawalan ng isang ama sa buhay ni Evan. Napagdesisyonan nilang magandang ideya na ipasyal si Evan sa kanyang ama, sa pag-asang makakatulong ito sa kanyang kalagayan. Sa susunod na eksena, dumating si Evan sa isang mental facility kung saan nakakulong ang kanyang ama na si Jason. Dinala siya sa isang silid kung saan naghihintay ang kanyang ama na may posa sa kamay. Sa una, normal ang kilos ni Jason at nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap, ngunit biglang nawala ng malay si Evan muli. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa sahig habang sinusubukan siyang sakalin ng kanyang ama. Dali-daling pumasok ang mga gwardya upang pigilan si Jason, at sa gitna ng kaguluhan, natama ang ulo ni Jason sa sahig at namatay. Pagkatapos nito, lumipas ang 6 na taon, at makikita natin ang binatilyong si Evan, na nananatiling malapit kay Kaylee at Tommy. Naging kaibigan din nila ang isang lalaking nagngangalang Lenny. Isang araw, nakakita si Tommy ng dinamite sa basement ng kanyang ama at ipinakita ito sa kanyang mga kaibigan. Nagkaroon sila ng kapulyuhang ideya at inilagay ang dinamite sa loob ng isang mailbox ng isang malaking mansyon. Pagkatapos ay tumakbo sila sa malayo at naghintay sa pagsabog. Ngunit sa mahalagang sandaling ito, nagkaroon muli ng blackout si Evan, at nang magising siya, natagpuan niya ang sarili na tumatakbo papunta sa gubat kasama ang kanyang mga kaibigan. Malinaw na may masamang nangyari, ngunit hindi ito maalala ni Evan, at walang sino man ang nagsasabi sa kanya kung ano ang nangyari. Si Lenny ay sobrang traumatized sa pangyayari na nagkaroon siya ng seizure at dinala sa ospital gamit ang ambulansya. Ilang araw ang lumipas, nagpunta sina Evan, Kaylee, at Tommy sa sinihan para manood ng pelikula. Gayunpaman, tila may bumabagabag kay Kaylee at lumabas siya ng sinihan, kaya sinundan siya ni Evan. Sa kanilang pag-uusap, nauwi ito sa paghalik nila. Ngunit bigla na lamang lumitaw si Tommy at nagalit nang makita silang magkasama. Inilabas niya ang kanyang galit sa isang kabataang lalaki na walang kinalaman sa kanila, at brutal itong binugbog gamit ang isang tubo. Habang inilalabas si Tommy mula sa sinihan, makikita ang sadistikong ngiti sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas na si Lenny mula sa ospital, at dinalaw siya nina Evan at Kaylee. Naglakad-lakad silang tatlo at di nagtagal ay nakasalubong nila si Tommy, na dinukot ang aso ni Evan at inilagay ito sa isang bag. Binalaan sila ni Tommy na susunugin niya ang aso dahil galit pa rin siya kay Evan sa paghalik nito sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Evan na pigilan siya, ngunit binugbog siya at nagkaroon muli ng blackout. Pagkagising niya, napansin niyang nasugatan si Kaylee at umiiyak si Lenny sa tabi ng nasunog na bag na naglalaman ng aso. Matapos ang insidenteng ito, sumuko na si Andrea at nagdesisyon na umalis ng bayan kasama ang kanyang anak. Labis itong ikinalungkot ni Kaylee, ngunit bago umalis, nangako si Evan na babalikan niya ito balang araw. Lumipas ang 7 taon, at makikita si Evan na nasa kolehiyo at nag-aaral ng psikolohiya. Siya ay masigasig na estudyante at obsessed sa pag-unawa kung paano gumagana ang alaala ng tao. Lumalabas na hindi na siya nagkaroon ng kahit isang blackout sa loob ng 7 taon. Ngunit ang malungkot na bahagi ay hindi na niya nakontak si Kaylee mula noon. Isang araw, habang may dinadala si Evan na babae sa kanyang dorm, natagpuan nito ang kanyang mga lumang journal sa ilalim ng kama.
Hinihingi ng babae na basahin ni Evan ang ilan sa mga ito, at sa wakas pumayag si Evan. Nagsimula siyang magbasa tungkol sa araw na sinunog ni Tommy ang kanyang aso, ngunit ilang sandali pa, bigla siyang napunta sa nakaraan at nakita si Tommy na sinusunog ang aso. Si Lenny ay desperadong sinusubukan na putulin ang tali ng bag, kaya binalaan siya ni Tommy na puputulan ang leeg ng kanyang ina habang natutulog ito. Nabigla si Evan sa kanyang nakita, ngunit bago pa man siya makariyak, bumalik siya sa kasalukuyan. Kinabukasan, pinuntahan ni Evan si Lenny, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-recover mula sa kanyang traumatikong nakaraan at nasa isang uri ng catatonic state. Nakatira pa rin siya sa kanilang lumang bahay, at wala siyang tigil sa paggawa ng mga modelong eroplano. Tinanong siya ni Evan tungkol sa araw na namatay ang kanyang aso, at isiniwalat ni Lenny kung paano binalaan ni Tommy na puputulan ang leeg ng kanyang ina. Nabigla si Evan sa narinig at napagtanto niyang totoo ang kanyang naranasan. Pagkatapos, binasa muli ni Evan ang kanyang journal at bumalik sa oras kung saan sumabog ang dinamita. Habang hinihintay nila ang pagsabog, aksidenteng nasunog ni Evan ang kanyang t-shirt gamit ang sigarilyo, na nag-iwan ng peklat sa kanyang tiyan. Napansin nila na may isang babae at ang kanyang sanggol na papalapit sa mailbox, kaya sila ay natakot. Sinubukan nilang pigilan ito, ngunit binuksan ng babae ang mailbox at namatay sila ng kanyang sanggol sa pagsabog. Nanginig si Lenny sa pangyayari at hindi makagalaw, habang hinihikayat siya ng kanyang mga kaibigan na tumakbo. Sa sandaling ito, nagising si Evan sa kanyang dorm at napansin ang peklat mula sa sigarilyo sa kanyang katawan. Dito niya napagtanto na kaya niyang bumalik sa nakaraan at baguhin ang mga pangyayari. Kinagabihan, bumalik si Evan sa kanilang dating bayan upang makita si Kaylee, na ngayon ay nagtatrabaho bilang waitress. Habang naglalakad sila pauwi, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga buhay. Matapos ang ilang pag-uusap, tinanong ni Evan si Kaylee tungkol sa video na ginawa ng kanyang ama noong mga bata pa sila, ngunit hindi niya ito maalala. Ngunit sa halip na sagutin, nagalit si Kaylee at inakusahan siya ng pagbuhay ng masasamang alaala. Napaiyak si Kaylee at tinanong si Evan kung bakit hindi siya bumalik upang makita siya sa lahat ng mga taon na lumipas. Walang maisagot si Evan, at tumakbo si Kaylee palayo habang umiiyak. Kinabukasan, nakatanggap si Evan ng galit na voicemail mula kay Tommy, na gustong malaman kung ano ang sinabi niya sa kanyang kapatid. Sinabi nito na si Kaylee ay umiyak buong gabi, at nagpakamatay siya ngayong umaga. Nang marinig ito, niyanig si Evan at naramdaman niyang siya ang responsable sa nangyari, kaya't nagpa siyang bumalik sa nakaraan upang iligtas siya. Kalaunan, binasa ni Evan ang kanyang journal sa araw na kinunan ni George ang kanilang video sa basement. Bigla siyang bumalik sa nakaraan, kung saan hinihingi ni George na gawin ni Evan at Kaylee ang mga masiselang bagay para sa kanyang pelikula. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Evan laban sa lalaki at nagsalita sa kanya na parang isang adulto. Ipinilit niyang igalang ni George ang kanyang anak at huwag itong kailanman saktan. Sinabi rin niya kay George kung paano ang kanyang mga aksyon ay magdudulot ng matinding trauma kay Kaylee sa buong buhay nito, na sa kalaunan ay maghahatid sa kanyang kamatayan. Sumigaw din si Evan na disiplinahin si Tommy, ang sadistikong anak nito. Sa halip, pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Evan sa hinaharap, ngunit ibang-iba na ang kanyang buhay. Napansin niyang nasa tabi niya si Kaylee, at napagtanto niyang magkasintahan na sila ngayon. Lumalabas na nag-aaral sila sa parehong universidad at sila ang pinakasikat na magkasintahan doon. Masaya si Evan sa bagong realidad na ito at pakiramdam niya perpekto ang kanyang buhay. Sa gabing yon, nagplano si Evan ng isang romantikong hapunan para kay Kaylee, at labis itong humanga. Ngunit ilang sandali pa, may dumating na kaibigan at sinabi kay Evan na nawasak ang kanyang kotse. Dali-daling lumabas ang magkasintahan at nakita nila ang sirang kotse, kasama ang kwelyo ng kanyang dating aso. Napagtanto nilang gawa ito ni Tommy, na kamakailan lamang ay nakalabas mula sa kulungan. Galit na galit si Evan, ngunit pinakiusapan siya ni Kaylee na unawain si Tommy dahil marami itong pinagdaanan. Ibinunyag ni Kaylee na hindi siya kailanman sinaktan ng kanyang ama, ngunit inilabas nito ang galit kay Tommy. Dahil dito, si Tommy ay naging baliw at maraming masamang ginawa sa paglipas ng mga taon. Matapos ito, iniwan ng magkasintahan ang kanilang romantikong hapunan at nagtungo sa kanilang dorm. Ngunit habang nasa daan, dumating si Tommy na may dalang batuta at sinimulang atakihin si Evan dahil sa pakikipagrelasyon nito kay Kaylee. Nagkaroon sila ng brutal na laban, ngunit sa huli, nagtagumpay si Evan at sinimulang bugbugin si Tommy. Ibinuhos niya ang lahat ng galit sa lahat ng ginawa ni Tommy sa kanya noong sila ay mga bata pa, at kalaunan ay napatay niya ito. Sa sumunod na eksena, dinala si Evan sa kulungan kung saan nakilala niya ang kanyang kasamahang selda na si Carlos.
Pagkatapos, dumalaw ang kanyang ina at sinigurado sa kanya na tutulungan siya nitong makalabas sa lalong madaling panahon. Dinalhan din siya nito ng ilang journal na hiniling ni Evan. Pagbalik sa selda, kinuha ni Evan ang mga journal at nagsimulang magbasa muli. Umaasang maitama ang mga pagkakamali niya, ngunit bigla siyang inatake ng ilang mga siga, na kinuha ang kanyang mga journal at pinagpasapaahan nito. Dumating ang mga gwardya bago lumala ang sitwasyon, ngunit nagawa pa rin ng mga siga na agawin ang kanyang mga journal. Kinabukasan, humingi ng tulong si Evan kay Carlos upang harapin ang mga siga, at pumayag naman ito. Pinuntahan ni Evan ang selda ng mga siga at sinabi niyang gagawin niya ang anumang hilingin nila, dahil ayaw niyang mamatay. Nalugod ang mga siga sa narinig at humiling sila ng kaluguran mula kay Evan. Lumuhad si Evan at tila gagawin na niya ito, ngunit bigla siyang kumuha ng kutsilyo at brutal na sinaktan ang mga siga. Sa mga sandaling yon, dumating din si Carlos at pinalayas ang mga siga bago inilak ang selda. Agad na binuksan ni Evan ang kanyang journal at nagsimulang magbasa tungkol sa araw na namatay ang kanyang aso. Ilang sandali pa, bumalik siya sa araw na sila ni Lenny at Kaylee ay naglalakad sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, inabot ni Evan kay Lenny ang isang piraso ng basag na salamin at sinabing putulin niya ang tali. Hindi naintindihan ni Lenny kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit itinago pa rin niya ang salamin. Di nagtagal, nakasalubong nila si Tommy, na nagbabalak sunugin ang aso. Ngunit nakumbinsi ni Evan si Tommy na huwag ituloy ito at nangako siyang hindi na siya muling lalapit sa kapatid nito. Sa kabila ng inaasahan, pumayag ang sadistikong si Tommy at binitiwan ang aso, ngunit bigla na lang. Dumating si Lenny sa likod niya at sinaksak si Tommy gamit ang basag na salamin, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Lumalabas na hindi naintindihan ni Lenny ang utos ni Evan at inisip niyang dapat niyang atakihin si Tommy. Bumalik si Evan sa hinaharap at natagpuan niya ang sarili sa parehong dorm room gaya ng orihinal na timeline. Sa pagkakataong ito, lubos na nasira ang buhay ni Lenny, dahil nakulong siya sa murang edad. Pinuntahan ni Evan si Kaylee, ngunit natuklasan niyang naging adik ito sa droga at nagtatrabaho bilang isang prostitute matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinabi ni Evan sa kanya ang lahat ng tungkol sa iba't ibang mga timeline at kung gaano siya kasaya sa isa sa mga ito. Ngunit tumanggi si Kaylee na maniwalang kaya niyang maging isang estudyante sa kolehiyo. Sinabi niya na kung maaari niyang baguhin ang nakaraan, ililigtas niya ang ina at sanggol na nadamay sa pagsabog. Pagkatapos nito, nagpasya si Evan na bumalik sa araw ng insidente ng pagsabog. Ito ang pipigil sa pagkamatay ni Tommy, pagkakakulong ni Lenny, at pagkakaroon ng trauma ni Kaylee. Agad siyang bumalik sa nakaraan, kung saan naghihintay ang mga tao sa pagsabog. Lumapit ang babae at ang kanyang sanggol sa mailbox. Ngunit sa pagkakataong ito, tumakbo si Evan patungo sa dinamita, at sumunod si Tommy. Tinulak ni Tommy ang babae at ang sanggol sa lupa, habang si Evan ay tinamaan ng pagsabog. Ilang segundo pagkatapos, bumalik siya sa hinaharap at napagtanto na ang kanyang kasama sa kwarto ay si Lenny, na ngayon ay karelasyon ni Kaylee. Mas nakakagulat pa, naputol ang kanyang mga braso sa pagsabog. Samantala, si Tommy ay naging relihiyoso matapos ang lahat ng nangyari at naging mabuting tao na. Napansin ni Evan na masaya ang lahat sa mundong ito, kaya nagpasya siyang manatili dito. Kinalaunan, nag-usap sila ni Kaylee at tinanong niya kung naisipan ba nitong makipagrelasyon sa kanya. Tumugon si Kaylee na madalas niya itong naisip, dahil si Evan ang unang taong pinahalagahan niya. Ibinunyag din ni Kaylee na noong naghiwalay ang kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng opsyon na manatili sa kanyang ina o ama, ngunit pinili niyang manatili sa kanyang ama dahil gusto niyang maging malapit kay Evan. Gayunpaman, nilinong niya na karelasyon niya ngayon si Lenny at masaya siya. Pagkarinig nito, labis na nalungkot si Evan na nagpasya siyang tapusin ang lahat. Sinubukan niyang lunurin ang sarili sa bathtub ngunit nailigtas siya ni Tommy sa huling sandali. Pagkatapos ng insidente, dinala siya ni Tommy sa kanyang ina, at natuklasan ni Evan na malubha na ang kalagayan ng kanyang ina, na hindi nangyari sa ibang timeline. Natutunan niyang nagsimulang manigarilyo ang kanyang ina matapos masira ang kanyang mga braso, na nagdulot ng kanyang kanser sa baga. Dahil dito, nakaramdam si Evan ng matinding pagkakasala at nangako sa kanyang ina na aayusin niya ang lahat. Pagkatapos, binasa muli ni Evan ang kanyang journal at bumalik sa oras kung kailan sila ni George ay nasa basement. Hiniling niya kay George na huwag galawin ang mga bata at tinakat niya itong isusumbong sa Child Protective Services. Kinuha ni Evan ang dinamita mula sa basement upang sirain ito. Sinindihan niya ito upang takutin si George, ngunit natanggal ito sa kanyang kamay. Sa kasamaang palad, pinulot ito ni Kaylee at sumabog ang dinamita, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nang bumalik si Evan sa hinaharap, siya ay nakakulong sa isang psychiatric institution dahil sa pagkamatay ni Kaylee. Humiling siya ng kanyang mga journal sa isang doktor upang maayos ang lahat. Ngunit ipinaalam ng doktor na ang mga journal ay hindi totoo at nilikha lamang ng kanyang isipan dahil sa kanyang guilt sa pagkamatay ni Kaylee.
Ibinunyag ng doktor na ang kanyang ama, si Jason, ay ganoon din at inobsesyon ang mga di umiiral na photo album. Dahil dito, napagtanto ni Evan na anumang tala mula sa nakaraan ay sapat na upang magawa ang time travel. Nang bumisita si Andrea, tinanong niya ito tungkol sa mga home movies ng kanyang kabataan, at nangako si Andrea na dadalhin ito sa kanya. Sa susunod na eksena, desperado si Evan na subukang baguhin muli ang nakaraan at pumunta sa opisina ng doktor. Pinanood niya ang video na dinala ng kanyang ina. Ipinakita sa video ang kanyang ina sa ospital bago siya ipanganak. Dahil dito, bigla niyang napagtanto na hindi kailanman magkakaroon ng magandang hinaharap ang kanyang mga kaibigan kung patuloy niyang babaguhin ang nakaraan. Kaya, nang makarating siya sa nakaraan, sinakal niya ang sarili gamit ang kanyang umbilical cord at pinatay ang sarili. Ganap na nawala siya sa timeline at sa wakas natapos na ang sumpa. Sa huling eksena, isang serye ng mga alaala ang dumaan sa kanya habang ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay masayang nabubuhay sa kanyang kawalan. Lumipat sina Kaylee at Tommy sa kanilang ina, na pumihil sa kanilang ama na abusuhin sila at sirain ang kanilang mga buhay. Si Lenny ay hindi na traumatized at masayang masaya sa kanyang buhay. Sa huli, si Andrea ay muling nag-asawa at nagkaroon ng isa pang anak. Ang pelikula ay nagtapos sa pagtatapos ni Tommy sa kolehiyo at si Kaylee ay ikinasal.